Napakadaling isipin na sa pagtanda natin, natural lang na manghina ang ating katawan, ang ating mga braso, ang ating mga binti, ang ating mga kalamnan. Pero ano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito totoo? Ano kung sabihin ko na ang paghina ng ating katawan ay hindi lang simpleng bahagi ng pagtanda, kundi bunga ng isang sikreto na halos wala sa atin ang nakakaalam? Naranasan mo na ba ang hirap sa pagbangon sa umaga, ang pananakit ng kasukasuan, o ang pakiramdam na parang mas mabilis kang napapagod sa mga simpleng gawain? Yung dating kayang-kaya mong gawin, ngayon parang bigla na lang naging mahirap. Masakit na katotohanan ito para sa marami sa ating mga Pilipino na nasa edad 60 pataas. Marami sa atin ang nag-aakala na eto na yon, na dapat na tayong magpahinga at iwasan ang mga mabibigat na gawain. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. May isang bagay na ginagawa mo o hindi mo ginagawa bago ka matulog na lalo pang nagpapabilis sa pagkawala ng iyong mga kalamnan. At hindi ito tungkol sa pagkain ng itlog tulad ng inaakala ng marami. Sa katunayan, ang simpleng bagay na ito ay nasa abot kamay lang natin, at sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ang sikreto na magpapabago sa iyong kalusugan at buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang simpleng ritual bago matulog na makakatulong sa iyo na panatilihin ang iyong lakas, palakasin ang iyong mga kalamnan at magkaroon ng mas mahimbing na tulog. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling gamot o suplemento. Sa halip, ito ay tungkol sa isang bagay na madali at mura mong magagawa. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil may isang bagay akong ipapakita sa iyo na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyong kalusugan. Ang isang malaking pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin, lalo na kapag nagkakaedad na, ay ang pag-iisip na ang ating katawan ay hindi na nangangailangan ng sapat na protina sa gabi. Karamihan sa atin ay kumakain ng hapunan na mayaman sa carbohydrates tulad ng kanin, pansit o tinapay at konti lang ang protina. Pagkatapos kumain, diretso na sa higaan. Ang problema dito ay ang ating katawan ay patuloy na gumagana kahit na tayo ay natutulog. Ang ating mga kalamnan ay sumasailalim sa proseso ng pagpapagaling at pagpapalakas, at para magawa ito, kailangan nila ng sapat na supply ng protina. Sa katunayan, ang pagkawala ng kalamnan o yung tinatawag na sarcopenia ay nagsisimula sa unti-unting paghina ng proseso ng synthesis ng protina sa ating katawan. Kapag kulang ang protina, lalo na sa mahabang oras ng tulog, mas mabilis na nauubos ang muscle mass natin. Isipin mo na parang isang bahay na ginigiba ang mga pader habang walang nagkukumpuni. Ganyan ang nangyayari sa ating mga kalamnan. Ang solusyon? Isang simpleng inumin o pagkain na mayaman sa protina, isang oras bago matulog. Hindi naman kailangang kumain ng mabigat. Pwede kang uminom ng isang basong gatas. Yung gatas na madalas nating inumin ay mayaman sa casein protein, isang uri ng protina na dahan-dahang naaabsorb ng katawan. Dahil dahan-dahan itong naaabsorb, nagbibigay ito ng patuloy na supply ng amino acids sa iyong mga kalamnan sa buong gabi. Kung hindi ka mahilig sa gatas, pwede ka namang uminom ng isang basong yogurt o kaya ay gumawa ng isang simple at masarap na smoothie na may kasamang saging at kaunting mani. Isang maliit na mangkok ng lugaw na may manok at luya ay pwede rin, basta't siguraduhin mo na may sapat na protina ito. May isa pa akong tip na masarap at nakakatulong sa kalusugan, lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo subukan ang isang baso ng gatas na may halong kaunting buko juice? Masarap na, nakakatulong pa sa iyong katawan. O kaya naman ay uminom ng gatas na may halong saba. I-blend mo lang ang hinog na saba na may gatas at kaunting yelo, at mayroon ka ng masustansyang inumin na makakatulong sa iyong kalamnan. Ang mahalaga, huwag mong hayaang matulog ka na walang supply ng protina ang iyong katawan. Kung kulang ka sa protina sa gabi, ang iyong katawan ay hahanap ng pagkukunan nito sa iba pang bahagi, at kadalasan ito ay galing mismo sa iyong mga kalamnan. Kaya ang sikreto ay hindi sa pag-iwas sa pagkain kundi sa pagpili ng tamang pagkain bago matulog. Sa Pilipinas, marami tayong pwedeng pagkunan ng protina na madaling makuha at mura. Kung hindi ka mahilig sa gatas, maaari mong subukan ang isang maliit na serving ng tokwat baboy o kaya naman ay kaunting tuyo na may sili at suka. Alam ko, bago matulog. Pero ang mahalaga ay yung sapat na protina. Kung mas prefer mo ang matatamis, isang maliit na serving ng minatamis na saging na may kaunting gata ay pwede rin. Ang gata ay mayroong taba na makakatulong sa pag-absorb ng nutrients. Tandaan, hindi ito tungkol sa dami, kundi sa uri at kalidad ng kinakain mo.
Ang pagkaing may protina bago matulog ay parang pagbibigay ng fuel sa iyong katawan para sa repair at maintenance nito sa buong gabi. Kaya sa susunod na kakain ka ng hapunan, isipin mo na ito ang huling pagkakataon na mabibigyan mo ng sustansya ang iyong katawan bago ang mahabang oras ng tulog. Saan ka kukuha ng protina? Magsimula ka sa isang simpleng baso ng gatas o kaya naman ay isang maliit na serving ng munggo na may kaunting hipon. Alam kong simple lang ito pero malaki ang epekto sa pagpapanatili ng iyong lakas at sigla. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng protina bago matulog, may isa pang bagay na napakahalaga na dapat nating bigyang pansin at ito ay ang ating tulog mismo. Iba ang tulog ngayon sa tulog nung bata pa tayo. Madalas nating marinig na kapag tumatanda, nababawasan ang pangangailangan sa tulog. Pero hindi ito totoo. Ang totoo, mas kailangan natin ang tulog ngayon kaysa dati. Ang kalidad ng ating tulog ang nagdedetermina kung gaano tayo kalakas at kung gaano ka-epektibo ang ating katawan sa pag-recover mula sa pagod at stress. Kapag hindi tayo nakakatulog ng maayos, hindi lang tayo nagiging iritable at antukin. Ang ating katawan ay hindi nagkakaroon ng sapat na oras upang magkumpuni at magpalakas ng ating mga kalamnan. Sa gabi, habang natutulog, naglalabas ang ating katawan ng growth hormone, isang hormone na mahalaga sa pagpapalakas ng buto at kalamnan. Kung kulang ang tulog mo, kulang din ang growth hormone na mailalabas ng iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nananakit ang buong katawan mo kapag hindi ka nakakatulog ng maayos. Para masigurado na maganda ang kalidad ng iyong tulog, may ilang simpleng bagay na pwede mong gawin bago matulog. Una, iwasan mo ang mga bright screen tulad ng cellphone or tablet 1 oras bago ka matulog. Ang blue light na nanggagaling sa mga gadget na ito ay nakakaapekto sa paggawa ng melatonin, ang hormone na nagpapasabi sa iyong katawan na oras na para matulog. Sa halip na mag-cellphone, bakit hindi mo subukan na magbasa ng libro, makinig sa radyo, o kaya naman ay magkwentuhan kayo ng iyong asawa o apo? Kung gusto mo talagang matulog ng mahimbing, may isa pang sikreto na pwedeng makatulong. Subukan mong uminom ng mainit na gatas na may kaunting honey. Ang mainit na gatas ay may tryptophan, isang amino acid na nagiging melatonin at serotonin sa ating utak na siyang nagpaparamdam sa atin ng pagkaantok at relaxation. Ang honey naman ay nagpapataas ng insulin level na nagbibigay daan sa tryptophan na makapasok sa ating utak. Sa Pilipinas, pwede rin nating subukan ang isang mainit na salabat o ginger tea. Ang luya ay kilala na nakakapagpalamig ng pakiramdam at nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. Kapag komportable ka at walang masakit sa tiyan, mas madali kang makakatulog. Pangalawa, siguraduhin mo na tahimik at madilim ang iyong kwarto. Tanggalin ang mga distraction tulad ng blinking light mula sa mga gadget o charger. Kung maingay ang labas, subukan mong gumamit ng earplugs or white noise machine kung mayroon ka. Ang mahalaga ay ang paglikha ng isang kapaligiran na conducive sa pagtulog. At pangatlo, subukan mong maging regular sa oras ng iyong pagtulog at paggising. Kahit weekends or holidays, subukan mong panatilihin ang parehong oras ng pagtulog at paggising. Ang pagiging consistent sa iyong sleep schedule ay nakakatulong sa iyong body clock na mag-adjust at malaman kung kailan oras na para matulog. Kapag ang iyong body clock ay nasa tamang-tamang schedule, mas madali kang makakatulog at gigising na may lakas at sigla. Ngayon na alam mo na ang mga simpleng paraan para mapabuti ang iyong tulog, tandaan mo na hindi lang ito tungkol sa haba ng tulog, kundi sa kalidad nito. Ang isang mahimbing na tulog ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong katawan, lalo na kapag nagkakaedad na. Ang susunod na tatalakayin natin ay isang bagay na madalas nating nakakalimutan, pero napakahalaga sa pagpapanatili ng ating lakas at kalusugan. Ang napag-usapan natin ay ang kahalagahan ng protina bago matulog at ang sikreto sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog. Nagsimula tayo sa isang simple at masarap na inumin na mayaman sa protina tulad ng gatas, yogurt, or smoothie at ibinahagi ko sa inyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na supply ng protina sa gabi upang hindi manghina ang ating mga kalamnan. Pagkatapos, tinalakay natin ang mga simpleng paraan para mapabuti ang kalidad ng ating tulog mula sa pag-iwas sa mga gadget bago matulog hanggang sa paglikha ng isang tahimik at madilim na bedroom. Ngayon, let's talk about something na napakahalaga rin sa kalusugan natin na madalas nating nakakalimutan. Ang pagiging aktibo kahit na sa mga simpleng paraan.
Marami sa atin ang nag-aakala na kapag tumanda, ang dapat na lang gawin ay magpahinga. Pero ang katotohanan ay ang pagiging sedentary o yung pagiging hindi aktibo ay ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit humihina ang ating mga kalamnan. Ang sabi nga sa English, use it or lose it. Kaya kahit sa gabi, bago ka matulog, may mga simpleng stretching o gentle movement na pwede mong gawin na makakatulong sa'yo. Hindi ito yung mga mabigat na ehersisyo. Isipin mo na lang na parang ginigising mo ang iyong mga kalamnan at kasukasuan bago ang mahabang oras ng tulog. Pwede kang maglakad-lakad sa paligid ng bahay, mag-stretching habang nakaupo sa iyong upuan, o kaya naman ay subukan ang mga simpleng yoga poses na angkop para sa mga senior. Ang importante, huwag mong hayaang nakahiga o nakaupo ka lang sa buong araw. Halimbawa, subukan mong mag-stretching ng iyong mga binti at braso sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bago matulog. Ang simpleng pag-unat-unat ay nakakatulong sa blood circulation at nakakapag-relax ng iyong mga kalamnan na nagpapabilis sa iyong pagtulog. Mayroon din isang trick na madalas gawin sa Pilipinas at yung pagmamasahe sa binti bago matulog. Kung may kasama ka, pwede mong ipamasahe sa kanya ang iyong mga binti para guminhawa ang pakiramdam mo. Kung wala naman, pwede mo namang masahihin ang iyong sarili. Ang pagmamasahe ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood flow at pag-relax ng mga kalamnan. Alam ko, mukhang simple lang ito, pero malaki ang epekto sa kalidad ng iyong tulog at sa lakas ng iyong kalamnan. Huwag mong hayaang ang pagtanda ang maging dahilan para huminto ka sa paggalaw. Kaya simulan mo na ngayon. Subukan mong mag-stretching o maglakad-lakad bago matulog. Ang mga simpleng gawin na ito ay ang magiging kaagapay mo sa pagpapanatili ng iyong lakas at sigla. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging malakas at matikas tulad ng kabataan. Ito ay tungkol sa pagiging malaya at malusog upang magawa mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo tulad ng paglalaro sa iyong mga apo o pagpunta sa palengke. Ang pagiging aktibo ay hindi lang para sa mga fit at young. Ito ay para sa ating lahat na gustong mabuhay ng malusog at masaya. Ang 3 simpleng gawin na ito, ang pagkain ng protina bago matulog, ang pagpapabuti ng kalidad ng tulog, at ang pagiging aktibo ay ang mga sikreto na makakatulong sa iyong katawan na maging malakas at malusog. Hindi mo kailangan na gumastos ng malaki o bumili ng mga mamahaling suplemento. Kailangan mo lang na maging consistent sa mga simpleng gawing ito. Kaya subukan mo na, simulan mo na ngayon. Bawat maliit na hakbang ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Kung mayroon kang mga tanong o ideya, huwag kang mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman kung ano ang mga tricks mo sa pagpapanatili ng iyong lakas at kalusugan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga senior health tips na makakatulong sa iyo. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang pagtanda ay isang paglalakbay. Punuin natin ito ng lakas, sigla at kalusugan. Mabuhay ka at mabuhay ang bawat araw mo.